Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagkatapos ng mahaba-habang usapan, nagpa siya na si Harleen na magpaalam. Kung hihintayin pa niya na magising si Fernan, ay baka makahalata na ang ginang. Tiyak na magtatalo lamang sila ng binata sa harap nito. Kaya naman mabuti pang umuwi na siya. Tingnan mo nga naman oh, sa dinami-dami ng pwede ko makita, pagmumukha mo pa talaga. Tumikwas ang kilay ni Lucy at ginantihan ng masamang tingin si Tanya. Excuse me? Sino bang nagsabi sa iyo na gusto din kitang makita? Kumunot ang noon ni Harleen nang marinig ang pamilyar na boses na nagtatalo sa labas ng restroom, kung saan siya papunta ngayon. Harleen? Namilog ang mata ni Tanya nang makita ang dalaga. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Nag-alala si Harleen nang mapansin na namumutla ito. Kanina kasi bigla akong nahilo at nasuka, kaya dinala agad ako dito ni Conrad para magpa-check up. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin sa akin na sinamahan mong impaktang pinsan mo. Excuse me? Anong impakta? Mag-ingat-ingat ka sa pananalita mo ha? At bakit? Hahampasin mo ako ng bag? Sige, subukan mo at nang basagin ko yung bungo mo. Natampal ni Harleen ang noo. Siya ang nahilos sa bangayan ng dalawa sa harapan niya. Tapos mo na bang puntahan ng kaibigan mo na kakapanganak lang? Napalunok ng laway si Harleen nang makita na nakatikwas na ang kilay ni Tanya habang nakatingin sa kanya ngayon. Hindi kasi sa ospital na ito nanganak si Glenda, kaya naman alam nito na nagsinungaling siya sa pinsan niya. May resulta na ba sa check-up mo? Nawala ang kagustuhan ni Tanya na magtanong. Naalala niya ang dahilan kaya siya narito ngayon. Harleen, buntis ako. Napaawang ang labi ng dalaga. Nakalimutan nilang nasa ospital sila at hindi lamang sila ang tao sa paligid. Naghawak sila ng kamay habang nagtitili sa tuwa. Congratulations, Tanya! Sa wakas, magkakababy na kayo ni Sir Conrad. Alam niya na hangad ng kaibigan niya at ng asawa nito na magkaanak na. Kaya naman masaya siya para sa kanilang dalawa. Ano nga pala ginagawa ninyong dalawa dito? Huwag niyong sabihin sa akin na pumunta lang kayo dito para mag-away. Umirap si Tanya kay Lucy. Sinamahan ko si Conrad. Nandyan siya sa men's restroom. Nguso nito sa katabing female public restroom. Hindi sumagot si Lucy at umirap lang. Wala siyang balak aminin sa dalawang ito na kasama niya nalalabas ang mabahong lalaki sa men's restroom. Samantala, napahinto si Austin nang makita si Tanya. Namuti ito at ilang beses na napalunok. Daddy! Kumaway si Tanya kay Conrad nang makita ito. Nang makalapit ang asawa, agad itong yumakap sa kanya. Ang tagal mo naman, nagugutom na kami ni baby. Sorry baby, babawi si daddy. Ano bang gusto ng misis kong kainin? Ikaw? Dito pa talaga naglandian. Pweh! Bulong ni Lucy na nakadama ng inggit. Samantala, hindi naman mapigilan ni Harleen ang mapangiti habang nakatingin sa dalawa na noon na parang aso't pusa lang kung mag-away. Magkakatuluyan din pala ang dalawa. Pagkatapos magpaalam ng mag-asawa, ay umalis na ang dalawa. Pagkapasok ni Harleen ng female's restroom, saka lamang lumabas si Austin ng men's restroom. Bakit ang tagal mo? Ayos ka lang ba? Tanong ni Lucy nang mapansin na namumutla ang mukha ni Austin. Para itong nakakita ng multo. Yung babae kanina, kilala mo siya? Si Tanya? Oo, kaibigan siya ng pinsan kong si Harleen. Bakit? Lalong namutla si Austin nang marinig ang pangalan ni Harleen. Ang liit ng mundo, isip-isipan ng binata. Nagulat si Venus nang malakas na bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Mula roon, pumasok si Austin at parang galit na sinipa ang pintuan. Ang kanyang asawa na si Paul ay agad na tumayo at nilapitan ang kapatid na si Austin. Ano na naman bang problema mo, Austin? Huwag mo sabihin sa akin na nakainom ka na naman. Nang maalala nito ang ginawang pagnanakaw sa babae na nakita nila sa klinik, ay uminit ang ulo nito. Pwede ba? Isipin mo naman si tatay. Huwag puro gulo na lang dinadala mo sa bahay. Anong pakialam ko sa matandang yan? Sa palagay mo, may palagay ako kahit mamatay pa yan? Austin, gumalang ka naman. Hindi ba pwedeng isantabi mo muna ang galit mo kay tatay? May sakit na siya oh. Kaya sana naman wag ka na dumagdag sa mga alalahanin niya. Tumahimik ka, Venus. Huwag ka magsalita na parang alam mong lahat. Isang suntok ang tumama sa mukha ni Austin nang lumipad ang kamao ng kanyang kapatid na si Paul sa mukha niya.
Huwag mong babastusin ang asawa ko. Tama na yan, Paolo. Mabuti pa na pumasok na tayo sa loob. Palipasin niyo muna ang init ng mga ulo ninyo. Sinubukan na awatin ni Venus ang asawa, ngunit patuloy ito nagsalita. Yan ang hirap sa'yo, Austin. Puro nangagulong dala mo sa pamilyang to. Nakukuha mo pa kaming ganyanin? Sa palagay mo, saan ka dadalhin ang pagiging gago mo? Pati sarili mong amay nagagawa mong bastusin? Wala ka na sa katwiran. Wala sa katwiran? Sa palagay mo, bakit siya nagkasakit? Pagak na natawa si Austin. Nagkasakit siya kasi sinisingil siya sa lahat ng kasalanan niya. Kung naging mabuti siyang ama, asawa at tao, baka sakali na naging mabuti pa akong anak sa kanya. Kaya pwede ba? Huwag niyo akong tingnan na para bang ako lang ang masamang tao sa pamilyang to. Kanino pa ba ako magmamana, kundi sa kanya? Sabay-sabay silang napatingin sa wheelchair na tulak ng kanilang bunsong kapatid na si Cindy. Kuya, tama na. Naririnig ka ni tatay. Buwisit talaga. Buwisit na buhay to. Padabog na hinaklit ni Austin ang kanyang jacket. Akmang aalis na siya nang marinig ang hirap na boses ng tatay niya. Austin, huwag mo kong tawagin sa pangalan ko. Nasusuklam ako sa'yo. Sinundan na lamang nila ng tingin na binatang lumabas ng pinto. Saan ka pupunta, Paul? Tanong ni Venus sa kanyang asawa. Susundan ko lang si Austin. Sige na, mauna na kayong kumain. Baka kung saan na naman magpunta ang isang yon. Nakakaunawa na tumango si Venus. Nakita ni Paul si Austin na nakaupo sa gilid ng tindahan habang umiinom ng beer at naninigarilyo. Bihira lamang sila mag-away ng kanyang kakambal. Simula pagkabata ay malapit silang dalawa at hindi mapaghiwalay. Ngunit nagbago ito simula nang mamatay ang kanilang ina, 8 taon nang nakararaan. At tumindi ang hidwaan sa pagitan nila, 5 taon nang nakakaraan. Minsan, naisip niya na parang hindi na ito ang kapatid niya noon. Ngunit kanina lamang, napansin niya ang kakaibang puot sa mata nito para sa kanilang ama. Marahil ay galit pa rin ito sa ginawa ng tatay nila dahil sinisisi nito ang ama nila sa pagkamatay ng nanay nila. Yossi? Alok ni Austin. Pagkatapos tanggapin ang sigarilyo na inabot nito, ay inagaw ni Paul ang bote ng beer sa kamay ng kapatid at saka lumagok ng alak. Hanggang ngayon ba'y galit ka pa rin kay tatay dahil sa ginawa niya noon kay nanay? Pagkatapos lumagok ng alak ay inabot pabalik ni Paul ang beer sa binata. Matagal nang wala si nanay, kaya panahon na rin siguro para patawarin si tatay. Saka diba, tumigil ka na sa pandurukot simula nang mamatay si nanay. Bakit inulit mo na naman? Lalong pumait ang lasa ng alak para kay Austin. Damo niya ang pagguhit ng pait nito sa kanyang lalamunan. Natigilan si Paul nang mapansin na namumulang mata nito at maya-maya sumisinghot na ang binata. Huling nakita niya na umiyak ito nang mamatay ang nanay niya. Mukhang nagpipigil lamang ito ng luha at mukhang mabigat din ang dinadala nito. Si tatay, may nagawa siyang kasalanan na walang kapatawaran, Paul. At kapag nalaman mo yun, alam kong pati ikaw ay kamumuhian mo siya. Higit pa sa pagkamuhi na naramdaman natin sa kanya sa tuwing sinasaktan niya tayong lahat. Anong ibig mong sabihin? Humithit muna ng sigarilyo ang binata. Ilang beses niya itong ginawa para lumuwag ang dibdib niya. Ngunit lalo lamang itong bumigat. Sariwa pa sa kanyang alaala ang naganap 5 taon nang nakakaraan. 5 years ago, inutusan niya ako na mandukot ng cellphone ng isang babae. Sinunod ko siya dahil ang sabi niya ay may mahalaga lang siyang kontak na kukunin sa phone na yon. Nangako siya sa akin na ibabalik yon. Pero nagsinungaling siya sa akin, Paul. May tinak siyang babae at pinapunta sa under construction na gusali at pinasabog ito. Halos 50 katao ang namatay, Paul. Sabihin mo, kaya mo ba siyang masikmura araw-araw gayong alam mong kumitil siya ng maraming buhay? Austin. Hindi makapaniwala si Paul sa kanyang mga narinig. Baka naman nagkataon lang. Nagkataon? Kung ganun, para saan namang nakita natin na bomba dito sa bahay noon? Sa palagay mo, saan niya ginamit ang mga yon? Galit na sinipa ni Austin ang poste na naroon. Yung babaeng inagawan ko ng cellphone. Gusto ko siya, Paul. Pero nalaman kong konektado siya sa babaeng dinukutan ko ng cellphone at sa babaeng gustong mamatay ni tatay. Hinampas niya ang dibdib. Binagabag ako ng konsensya ko. Hindi ko na kaya to. Alam mo ba na hindi ako pinapatulog ng konsensya ko simula ng araw na yun? Walang araw na hindi ako nagagalit sa sarili ko dahil hindi ko siya magawa na isuplong. Palagi ko siyang pinipili dahil ama ko pa rin siya. Pero hindi ko na kaya. Kanina, ang nasa isip ni Paul ay payuhan ng kanyang kapatid na patawarin na ang kanilang ama. Ngunit dahil sa mga nalaman niya, nanlambot ang mga tuhod niya. Ang pagkamuhi ni Austin para sa kanilang ama ay naiintindihan niya.
Kaya pala marami siyang nakitang dyaryo sa damitan nito noon na may kinalaman sa isang gusali na sumabog at may halos 50 katawang binawian ng buhay. Anong plano mo ngayon, Austin? Natigilan ng binata. Ang inaasahan niya ay sasabihin ito na palagpasin ang ginawa ng tatay nila dahil ito pa rin ang kanilang ama. Alam kong ama natin siya, pero kailangan niyang pagbayaran ng mga kasalanan niya. Kailangan niyang managot, Austin, para sa ikatatahimik na mga namatay. Ano bang ginagawa mo dito? Pwede ba? Huwag mo nga akong puntahan dito. Baka isipin pa nila magkakilala tayong dalawa. Ayokong isipin nila na may kilala kung mukhang hindi naliligo, no? Pagdataray ni Lucy nang makita si Austin na naghihintay sa kanya sa labas ng Sanremo Corp. Napailing na lang si Harleen habang nakatingin sa pinsan niya na halos umusok ang ilong nang makita ang lalaki. Ang sungit mo naman. Ikaw na nga to, dinalhan ko ng pagkain. Ikaw pang galit. Pasalamat ka, type kita. Ani ng binata sabay kindat sa dalaga. Yok! Kadiri ka! Nangingilabot si Lucy sa sinabi nito. Nagmamadali itong pumunta ng parking lot para sumakay ng kanyang kotse para iwasan at takasan ito. Lucy Lobs, sandali lang! Halos magkanda ekis ang paa ni Lucy at halos takbuhin na ang daan para makarating agad ng kanyang sasakyan. Type daw siya nito. Yok! Nasisiraan na ba ito ng ulo? Mukhang kailangan niya itong i-report muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na dahil ng snatch ito ng cellphone, kundi dahil sinusundan siya nito. Napansin ni Harleen na bago sumunod ang lalaki kay Lucy, tumingin ito sa kanya na parang nakokonsensya. Napansin niya na nagulat ito kanina nang tawagin siya ng pinsan niya sa pangalan niya. Bakit kaya? Napahawag si Harleen sa dibdib ng pagharap niya ay nasa harapan si Raul. Isa ito sa tapat na tauhan ni Fernan. Nakatayo at nakatungo ang ulo. Hindi niya maiwasan na magtaka. Ano kaya ang ginagawa ng lalaki dito? Siya ba ang pinunta ng lalaki dito? Good evening, Ma'am Harleen. Formal na bati ng lalaki sa kanya. Hindi niya magawang batiin ito pabalik. Ewan ba niya? Pakiramdam niya ay may hindi magandang sasabihin ang lalaking ito sa kanya nang mapagtanto na tama ang hinala niya. Siya nga ang pinunta nito dito. Gusto ko sana makausap ni Sir, Ma'am. Hindi nga siya nagkamali. May sasabihin ito sa kanya na hindi niya magugustuhan. Pasensya na, pero wala akong balak na puntahan siya. Pinal ang desisyon na sabi niya. Napahinto siya sa pag-alis nang muli itong magsalita. Sige, ipapaalam ko agad ito kay Sir, Ma'am. Pinapasabi nga pala ni Sir, asahan mo ang pagsampa niya ng kaso sa ginawa ninyong pananakit sa kanya. Kaso? Nahilot niya ang sentido. Binablackmail ba siya ng lalaking yon? Nag-init ang ulo ni Harleen. Oo, may kasalanan siya sa binata, pero hindi naman niya ipapagawa yon kung hindi siya nito hinaras. Okay, fine. Hihintayin ko ang pagsampa niya ng kaso sa akin. Ano sa palagay niya? Natatakot ako sa kanya? Pwes, nagkakamali siya. Kung gusto niya, pareho namin sampahan ng kaso ang isa't isa. Mas magiging kahiya-hiya ang ginawa niya kumpara sa ginawa ko dahil nanghara siya ng babae. Kung hindi niya ako hinalikan, hindi sana siya masasaktan. Sandali na natigilan si Raul. Eksakto ito sa sinabi ng kanyang amo na ganito ang magiging reaksyon at sasabihin ng dalaga. Yumuko siya at magalang na tumungo. Makakarating kay Sir, Ma'am. Hayaan mong sabihin ko sa kanya ngayon ang pasya mo bago siya makarating sa bahay ninyo. Pupunta si Fernan sa kanila? At ano naman ang gagawin ng lalaking yun doon? Nanlaki ang mata ni Harleen nang may hinala na pumasok sa isip niya. Gusto ni Sir na humingi ng pasensya sa iyo at sa lolo mo ng personal dahil sa paghalik niya sa iyo. Nanlaki ng mata ang dalaga. No way. Tiyak na gulo ito kapag nalaman ng lolo niya. Hindi lang yon, makakarating din ito kay Almaro. At baka kumalat pa kapag nalaman ito ng tita Agnes niya. Sigurado siya na gagamitin iyon ng matanda para masira siya. Kainis naman! Oo pala at binura niya ang cellphone number ni Fernan sa cellphone niya, kaya wala siyang contact dito. Sa kakakapalit lang niya ng number kagabi, kaya hindi din siya nito matatawagan. Tumingin siya sa cellphone na inabot sa kanya ni Raul. Gamitin ninyo ang cellphone ko, Ma'am. Huwag na kayo mag-aksaya ng oras at tawagan na agad si Sir. Hindi magtatagal. Sigurado na makakarating na siya sa inyo. Inis na inis man siya, nagawa niyang hindi ipakita iyon sa tauhan ni Fernan. Umarte siya na kalmado na at nakabawi sa sinabi nito kanina. Fernan? Nang mapansin na napataas ang boses niya, bahagya niyang inalayo ang cellphone sa tenga at sa kamarahan na bumuga ng hangin. Nasaan ka na? Harleen? Ngaling-ngaling na sigawan niya ang binata. Nakuha pa nito na magpanggap na hindi inasahan ang tawag niya. Ngayon, malinaw na sa kanya kaya hindi ito gumanti sa mga tauhan na inutusan niya na saktan ito dahil meron pala itong tusong plano.
Bingi ka ba? Ang sabi ko, nasan ka na? Does it matter where I am now? Lalo siyang nanggalaiti sa sinabi ng binata. Kahit hindi niya ito kaharap, alam niyang may ngisi ito sa labi ngayon. Mahaba ang pasensya niya, ngunit ngayon ay parang mauubusan na siya ng pasensya dahil dito. Pwede ba? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Huwag mo nang abalahin ang lolo ko. Mag-usap tayong dalawa. Abalahin? She heard him chuckled. O baka naman natatakot ka lang na malaman niya na hindi lang isang beses tayong nakita at nahalikan kita. Shit you, Fernan! Hindi ako nakipagkita sa iyo ng 2 beses at nakipaghalikan sa iyo. Liar! You think they would believe you? How about Almaro? So palagi mo maniniwala siya gayong nangyari ang una sa bahay ko mismo? Napapikit siya. Kumuyom ang kamao niya. Wala akong panahon para sa laro mo, Fernan. Ano ba talagang gusto mo para matapos na to? Fine, sige. Pagbibigyan kita kung magkakasundo tayong 2. Pero lilinawin ko lang, wala akong balak gumawa ng kahalayan kasama ka. Malakas na natawa ang binata nang marinig ang sinabi niya. That's hurt, baby. Hindi ko alam na ganyan palang tingin mo sa akin. Well, I'm not blaming you. But don't blame me also if I was fantasizing you every day and night. Masyado kang maganda para hindi ka tumatak sa isip ko. Wow, peste ka talaga! Galit na hiyaw niya bago pinatay ang tawag. Wala na siyang pakialam sa composure niya dahil nangibabaw na ang inis niya sa binata. Fantasizing her? The nerve of that man. Lumapit siya kay Raul na hanggang ngayon ay nakayuko na naghihintay sa kanya, na para bang kanina pa naghihintay ng utos niya. Dalhin mo ako sa amo mo ngayon mismo. Peste talaga siya. Magtutuos kaming 2. Masusunod, ma'am. Habang lula ng sasakyan, hindi mapigilan ni Raul ang mamangha sa laki ng pinagbago ni Harleen. Nasaksihan niya kung gaano nito kamahal ang amo niya. Makita pa lamang ng dalaga o marinig na dumating na ang amo niya noon, ay agad na nagliliwanag ang mukha nito. Ngunit ngayon ay sobrang pula ng mukha nito sa galit. Ngunit ngayon, nagkabaliktad na ang sitwasyon ng 2 ngayon. Narito na tayo, ma'am. Magalang na imporma ni Raul pagkarating nila sa tapat ng isang restaurant. Kumunot ang noo ng dalaga. Anong ginagawa natin dito? Teka, akala ko ba? Nagkibit balikat na lamang siya. Sa bagay, mas maganda kung dito na lang sila mag-usap kesa sa bahay ng binata o sa bahay nila. Pagkapasok ay agad na bumungad ang cozy na ambience sa loob. Kapansin-pansin din na walang tao maliban sa iilang staff sa loob. Tunog ng takong niya lamang ang naririnig papasok habang sinusundan niya si Raul na iginigiya siya sa loob. Naitirik niya ang mata nang makita si Fernan na prenteng nakaupo sa dulo. Nang makita siya, napatayo ito agad. Napansin niya na napatulala pa ito habang makapigil hiningang nakatitig sa kanya. She rolled her eyes again. Kung nakatingin naman ito para ngayon lang siya nakita. Well, she can't blame her. Napansin niya na ganun ang lahat ng tao, especially lalaki kapag nakikita siya. Si Cathy na mismo ang nagsabi sa kanya, she is more like a seductive angel than innocent angel like before. Maybe because dahil sa buhok niya and the way she dressed. Saka lamang natauhan si Fernan nang marinig ang tikhim ng tauhan na si Raul. Sir. Kuha nito sa pansin ng amo. Nang matauhan, mabilis na lumapit ito sa kanya at pinaghila siya ng upuan. Bago umupo ay hinubad niya ang suot na coat. May lumapit naman na staff sa kanya at agad itong kinuha. I'm glad you came. Kung hindi ako binantaan, so palagay mo pupunta ako? Mahina itong natawa. Kaya naman pigilan niya ang sarili na huwag itong panlisikan ng mata. Pinasadahan niya ng mata ang kabuuan nito. Nang mapansin ito ang tingin niya ay ngumisi ito. Do I pass? Pass? Ang kapal ng mukha. Hindi kita tinititigan dahil gwapong-gwapo ko sa'yo. I'm just checking you if may tama ba ang ulo mo. Mukhang ayos ka naman dahil nakalabas ka agad ng ospital. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan mong gumawa ng gulo gayong ikaw naman itong may kasalanan sa ating 2? Sira ulo ka ba? Tinaas nito ang kamay. Wow, you're feisty now, huh? But I like it, baby. Mukhang tuwang-tuwa pa na sabi nito. You curse now, unlike before. At kaya pa kitang murahin higit pa sa inaakala mo. Pwede ba, Fernan? Straight me to the point. Ano bang gusto mo? Dinampot niya ang isang meat knife na naroon at tinutok sa binata. I'm warning you, Fernan. Kung gusto mo kong gamitin na naman, mapapatay na talaga kita. Bumuntong hininga ang binata. Dumaan saglit ang ilang segundo na katahimikan bago ito nagsalita ng puno ng sinseridad. Alam ko naman na malaki talagang kasalanan ko, Harleen. Hindi ko na mabuburang iniwan kong sakit sa puso mo dahil sa kagaguhan ko. Puno ng pangungusap ang mata ng binata nang tumingin sa kanya.
at mula sa puso ay nagsalita. Kaya naman ginagawa kong lahat para makabawi. Para patunayan sa iyo na nagsisisi talaga ako. Nung nasa ibang bansa siya, ilang taon na dinamdam niya ang sakit. Pinangako niya sa sarili na kahit kailan ay hindi niya mapapatawad si Fernan at ang ate niya. Wala siyang madama kundi puro sakit at pait. Nung panahon na yon, walang gabi na hindi siya umiyak. Hanggang isang araw, nagising siya na wala na siyang maramdaman na pagmamahal, kundi puro galit na lang. Wala siyang balak na gumanti sa binata. Ngunit wala din naman siyang balak na patawarin ito. Nandumbalik siya sa kasalukuyan nang maramdaman ang kamay ni Fernan na nakahawak ngayon sa kamay niya. Harleen, ang tingin ni Fernan, puno ng pangungulila, pagmamahal at pagsisisi, na siyang ayaw niyang paniwalaan. Hinila niya ang kamay sa binata at blanko ang ekspresyon na tiningnan nito. Kapag ba sinabi ko ng pinapatawad na kita'y titigil ka na? Natigilan ito. Saglit na dumaan ang sakit sa mga mata nito. Ngunit saglit lamang iyon. Agad na tumiim ang mga mata nito. Nang hindi ito sumagot ay kinagat niya ang labi at saka yung muko. 5 years, Fernan. 5 years na ang nakalipas. Ganun na katagal simula nang matapos tayong dalawa. Bakit ba ayaw mo kong tigilan? Malinaw naman na ikaw ang nagkasala sa ating dalawa. Kayo ang nagkasala sa akin. Kaya bakit kailangan mo akong habulin na parang ako pang may obligado na patawarin ka? Ang kanina niyang malamig na ekspresyon ay unti-unting lumambot. Hindi to pwede. Hindi dapat matibag ang pader na hinarang niya sa puso niya para hindi lumabas ang kanyang emosyon. But she lost it. Ngayon ay unti-unti nang nalalabo ang kanyang mga mata. Masaya na ako, Fernan. Masaya na ako at nagawa kong mabuhay nang wala ka. Bakit kailangan mo kong guluhin kung kailan nakita ko ng lalaking lubos na minamahal ako? Bakit hindi mo ko hinabol nung mahal pa kita? Bakit hindi mo nakita noon ang halaga ko nung mahal na mahal pa kita? Bakit ngayon pa kung kailan nakasettle na ang lahat sa buhay ko? Nanatiling tahimik si Fernan. He couldn't even utter a word. Ramdam niya ang pait at sakit sa tinig ng dalaga. I love you before, Fernan. But that was before. Hindi na kita mahal ngayon. Binura na kita sa buhay ko. So please, umalis ka na at tuluyan ang maglaho sa buhay ko. I love you. That's why I can't. Nanigas siya sa kinauupuan at napaawang ang labi nang marinig ang sinabi nito. Sa unang pagkakataon, sinabi ni Fernan sa kanya ang mga salitang iyon ng puno ng emosyon at sinseridad. Bakit ngayon lang, kung kailan huli na ang lahat? Ano kaya ang mangyayari pa sa pagkikita ni Fernan at Harleen? Ano ang gagawin ni Austin ngayong pinsan ni Lucy ang nagawa nila ng kasalanan noon? Magawa kayang isuplong ni Austin ang sariling ama para sa ikatatahimik ng konsensya niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.